Torne Aboy, ayan, Paraiso, ayan. Ayan, tayo po ay mag-i-interview ngayon. At, ayan. Sana all may mga mic. Masasalan? Naiwanan ko yung sa akin. Akin din eh. So, attorney, magandang umaga po. Good morning po. Jake. May isa po kasi gabing tanong, ano po yung pinaka-pangunahin na natatanggap ngayon ng mga cases ng CICC? All right now, dahil Pasko, syempre yung mga kababayan natin, gusto mga pamasko nila, ang pinaka-volume na natatanggap natin is yung mga shopping scam at saka yung delivery scam. So, yung mga shopping scam, madalas nangyayari na lumalabas sa mga Facebook pages nila, sa mga social media pages nila, lumalabas sa feeds, tapos kiniklik nila dahil ang laki nga naman ng discount. So, dahil natetempt yung mga kababayan natin, kiniklik nila, tapos yun, nasa-scam sila doon. Tapos, after that, halimbawa naman, it's a legitimate sila, whether Shopee, Lazada, or some other legitimate shopping platforms. Minsan, pag pumupunta sila doon, yung delivery naman yung nagkakaproblema, so nakaka-encounter din tayo ng tawag. But to be fair, mas konti yung volume, in terms of volume, mas konti yung dami na nare-receive natin compared to last year. So, siguro maganda na yung mga educational campaign natin. At dyan tayo nagpapasalamat sa mga kaibigan natin, whether it's the media, kayo ho, na mga social media vloggers natin. Dahil napapalakas yung social media campaign natin, yung information drive, educational campaign. So, maraming salamat po. Attorney, may last na question din ako. Oh. Sir, kamusta po yung laban natin kontra doon sa mga scamming na ginagawa, yung mga text blasting ng Pogo? Yung mga yun yung tinatawag natin ng mga MC catcher devices. So yan, yung parang siyang device na nasa backpack lang, tapos nagbabato ng mga text blast, kinikat off niya yung signal ng mga legitimate telcos, binabato niya doon sa mga cellphones natin. So, pagpansin niyo, ikaw Globe, ikaw Smart, pero sabay kayo makaka-receive ng text na from one, ba, video man yan, halimbawa, ibang bangko man yan, GCash. So, makaka-receive tayo ng mga text na gano'n. Tapos may link. Yun yung pangunahing red flag eh. Pag may link na yan, pinagbawal na ng National Telecommunications Commission natin na pag text message, bawal ng kapitan ng link. So, tuloy-tuloy pa rin yung partnership natin with law enforcement agencies. Pero pinakamaganda sigurong solusyon na naisip ko ng CICC at ng ating parent agency, ang DICT, na isunset na or itigil na yung 2G and 3G na signal sa ating mga phones. Kasi dito lang naman naglalagay yung mga MC catcher device na yan. Attorney, yun sa speaking of scamming, sa mga Pogo po, di ba? Meron pa pong mga nakakalusot pa po ba ng mga gambling link or paano po ba nilalabanan ito? Ito yung laban talaga namin eh. Magpapa-take down kami ng isang katutak na links. I think we're at 12,000 right now. So pag take down namin yan, napapansin namin may pinapalit lang ng mga links sa mga yan. So constant yung pakikipagbunuan natin dito sa mga illegal gambling sites na to. So tuloy-tuloy pa rin efforts and hopefully we're working with yung executive natin at saka yung legislature natin na magkaroon ng additional budget para ma-expand both yung Threat Monitoring Center at saka yung Hotline 1326 natin. And follow-up question, Attorney. Ano po ang maipapangako natin sa mga kababayan natin sa mga darating na panahon para sa ganitong mga klaseng pangyayari sa mga scam upang hindi na po magtuloy-tuloy? Well, ang pinapangako lang ho natin, tuloy-tuloy tayo magsiservisyo, tuloy-tuloy ho na ilalapit natin sa mga kababayan natin yung servisyo ng CICC. Kasi ang napansin namin pag yung mga kababayan natin na scam, nahihiya sila, natatakot sila na mag-report. Yes. So, kailangan natin ilapit sa kanila yan at tuloy-tuloy ang trabaho natin and hopefully we can expand. Mapalaki natin yung Threat Monitoring Center, mapalaki natin yung Hotline 1326 natin. Kasi ngayon, siguro sa ganda rin ng takbo nung ginagawa ng CICC, nagkakaroon na tayo ng queuing. Ibig sabihin, pag tumawag kayo sa 1326, minsan naghihintay pa kayo. Ayaw natin mangyari yun eh. So, and next year, dito sa kabilang building, yung Studio 7, magkakaroon na tayo ng action center dyan. So yung mga kababayan natin, pwede na pumunta dito sa CICC. Mapapansin nyo naman, isang MRT lang, andito na kayo eh. Opo. Isang bus ride lang, isang minute lang, andito na kayo. So 24/7 yung hotline na, yung action center natin na yan. Yung mga kababayan natin pwede magpunta doon para kung nahihiya sila, may makakausap sila talaga for
for various interventions pagdating do sa mga naranasan nilang scam. Opo. Ito po ba, attorney, is magkakaroon din po ba sa Visayas and Mindanao itong mga action center natin? Hopefully, maganda yung tanong mo kasi kagabi lang kasama ko at saka kausap ko si Governor Pam Opo. Baricuatro. Nag-offer siya sa Cebu ho. Pwede ho tayo magtayo ng action center natin sa Cebu. At naniniwala ho sila sa Cebu na kailangan natin pati yung mga kababayan natin sa ibang lugar, mailapit natin sa vision natin. Yes. Salamat po, attorney. Salamat po, salamat po. Sir, another follow-up question po, Sige po. attorney. Alam naman po natin ang mandato ng ating mahal na presidente about sa segue lang tayo ng konti sa issue ng maanumalyang flood control. Of course. So hingi lamang po kami ng update doon po sa mga nagbalik po ng pera. Marami na po ba nagbabalik? So, sa mga nagbalik ng pera, isa sa aking trabaho ngayon is pamunuan at maging chairman ng ICI Technical Working Group. So sa aming pag-uusap, parang may nagbalik na ng pera, pero it doesn't mean na nagbalik na yung pera na ma-absorb sila na doon sa ginawa nilang pagkakasala o doon sa krimen na ginawa nila. Ibig sabihin lang doon, i-consider sila bilang state witness. Sabi nga namin, yung para hindi ibig sabihin na nagbalik ka ng pera, paano na yun, pambayad mo na doon sa kasalanan. Hindi yung ganito. Ang mga diskaya po ba nagbalik na ng pera? Wala pa, sasakyan pa lang yata. Pero from our conversation and the report of AMLAC, marami na silang na-freeze na accounts ng mga mag-asawa Diskaya. Attorney, if there is a go signal with kay President Bongbong Marcos, handa ka namang pawian sila ng mga ari-arian. Wala naman siya. Oo naman. Actually, sa usapan namin with the TWG, nagkakaisa ho kami. All 24 or 26 agencies lang, technical working group. Ito lahat ng mga ahensya ng gobyerno nagkakaisa sa efforts namin. Ang usapan ho namin, hindi namin dapat bawiin 100% ng ninakaw nila. Kung marami pa tayong makukuha mga ari-arian or mga assets nila that would exceed yung mga ninakaw nila, yun ang gagawin natin kasi kailangan natin tandaan na hindi lang yung pag-restitution o yung pagbabalik ng mga ninakaw nila, may penalties, may fines pa yan na kailangan silang pagbayaran sa ating pamahalaan at sa ating taumbayan. Yes. Salamat po. Maraming salamat, attorney. Ayos. Thank you. Pero thank you rin sa pagpunta nyo at sa pakikisa nyo sa outreach program mo ng CICC. Malaking bagay mo sa amin to. Kasi again, yung minsan tayo makapagbigay ng kasiyahan sa mga senior citizens natin at yung mga kababayan natin. So maraming Yes po. salamat. Attorney, may pahabol lang. Sige. About dito sa mga senador na porsyento. Posible bang mabawi yung kanilang nakuha porsyento? Wala kami tinitingnan personalidad sa ICI. So, kung sino man yan at may ebidensya against them, so we will go after their assets, we will go after. Para ho, ang pinakatrabaho namin, hindi yung mabawi lang, pero ma-preserve yung assets para naman pag later on mayroong court decision na sila magsasabi na may sala or wala yung isang tao, meron pa tayong mga assets na pwede paghugutan para doon sa recovery at saka doon sa penalties nila and fines. Yes. Bagay, di Last ba? message, attorney, dun sa mga sangkot sa maanumalyang flood control. Doon sa mga sakot sa ano man yung flood control, I think this is something personal for me na hindi naman hindi as CICC, this Yes, yes. ICI. Kung kasama to kayo, umamin na lang kayo. It makes it easier for you tsaka sa mga kababayan natin. Na umamin na lang kayo, isoli nyo yung mga, at harapin nyo yung pagkakasala nyo. Tsaka, mas madaling patawarin yung gano'n eh. Kasi yung, halimbawa, ganito, na nagtatago pa kayo, or may pinoprotektahan pa kayo, di ba? So, my advice is, I think you owe it to the Filipino people na umamin sa mga kasalanan ginawa nyo, sabihin ano yung mga kasalanan na yan at sino-sino yung mga kasakot dyan. Para naman mas madali para sa gobyerno, hindi na kami gagasto sa gobyerno para lang habulin kayo. Alright, thank you po, attorney. Thank you, attorney. God bless po. At mabuhay po kayo. Para hindi po kayo siksikan sa isang Sir, sobrang close daw sa Pero sir, parang din makapag-galaw-galaw tayo kung pwede po tayo. Ang gamit. Also, open po yung aming coffee there. So kung gusto niyo po magkape, Pwede
individual under Secretary Alan Parmiso. Huwag po kayong mag-alala, makikilala ko rin siya mamaya konti, padating na rin siya. But please allow me lang. May iba ho tayong tungkol sa CICC. Pero masaya-masaya ho kami sa ibihan ng buong CICC. Dahil po nagsama-sama ho tayo. At tiyan ko na muna natin paano kami magsaselebrate ng Pasko sa namin. We'd rather spend it with yung mga kayo ho na mag-outreach tayo, especially those affected. Parang narinig ko pa lang. Sabi ko nga ako sa kanila, dapat tayo ng action center muna dito dahil mga nabibigyan ng mga scams. Naiintindihan natin kadalasan sa kanila yung mga sinigits. So, thank you po for coming. Andiyan din po yung mga kaibigan natin, mga vloggers. Tapos, National Council for Senior Citizens, maganda po bago po sa inyo. Kasi iba pa natin mga kasama ko dito. Hopefully we can, in this small celebration, we can spend a little more time with you guys. Maparamdam namin po sa inyo na ito yung para sa amin yung spirit ko ng holidays na Kapaskuhan. It's not about garbo celebration, but really reaching out to sa mga pinagsisilbahan po namin mga kababayan natin. So, magandang umaga sa atin lahat. Let's enjoy the rest of the day. Thank you po sa pagpunta. Maraming salamat po, Yusek Aboy. In fact, this year, nagkadalawang events na po kami with CICC. At isa doon yung Lolo-Lola laban sa scam. So, pinagsama po namin yung mga Lolo-Lola, pati yung mga Gen Z students ng FE para may intergenerational learning tayo tungkol sa mga scam. So, very very important po talaga yung CICC kasi hindi namin makakaya yung events nila without the expertise of the officials of CICC. So, I also want to talk a bit more about Rapper. So, at bakit kami nandito, bakit kami nagpapag-partner sa CICC? So, yung Rapper, isa po siyang news organization. Pero alam niyo po ba na yung Rapper din ay isa sa mga third-party verified fact-checkers ng Facebook? So, yung Facebook, nagko-collaborate po kami kasama ng Facebook para mag-fact-check. In fact, may quota kami, 40 fact-checks a month ang dapat ilabas ng Rapper. At yung mga fact-checks na po yun, nagagaling po sa mga citizens. So, yung mga citizens, nagpapadala po sila ng mga tips sa amin through Facebook, Facebook Messenger, email, Rapper, pwede bang i-fact-check nyo ito. So, pwede nyo po yun gawin. Kung may makita kayong disinformation kahit saan, pwede nyo po ipadala sa Rapper at ita-fact-check natin. So, gagamitin po namin yung ating journalistic skills para po mag-fact-check. Kasi lalabas po namin yung fact-check na yun sa Rapper. Pinilabel po namin na misleading, accurate, false, ganyan, or missing context. So, meron po kami methodology. So, yun yung gusto ko lang i-point out from our experience in Rapper. Baka useful po na malaman na ito yung mga trends na nakita namin on our end. The second thing that I wanted to share is siguro some tips kung paano nyo rin po maproprotektahan yung sarili nyo based on our experience as well. And yung gusto ko gawin is to list down some very easy to remember red flags. So kung may makita pa kayong kaduda-dudang post, pwede nyo pong gamitin itong red flags na ito para medyo checklist nyo siya. Nakita nyo ba itong red flag na to? Is it present in this post? Then baka huwag tayo maniwala. So first red flag, based on our experience, kung yung post or yung message ay informal sounding, mali yung grammar, isang red flag yun. Second post, kung yung post, wala kayong nakita any citation or links to news articles. Kunwari, sasabihin lang, so-and-so declared martial law. Pero walang link to an official announcement, walang according to, yan, importante po yung mga according to the Kabit, nandito na. according to the PNP chief. Pag wala po mga according to, tsaka may pruweba na talagang sinabi ng tao yun, magduda na po kayo sa Third red flag. Pag when you post, tells you to share the post immediately. Alam niyo, parang i-share ito sa 10 kaibigan nyo or else may mangyayari masama. Yung mga ganyan pong ways of making you do something, red flag po yun. Kasi it's banking on your sense of reality. So, huwag po tayo maniwala kung they want to make it happen. A fourth red flag is kung yung information po na yun, nakita nyo lang sa isang page, isang
Walang ibang news article na nagsasabi na ito nga yung nangyari. Mag-isa lang siyang magsasabi na nag-declare ng martial law, ganyan. So, always cross-reference. Check if other news articles are saying the same information, and if not, it could be suspicious. Fifth, kung panic-inducing yung lingwahe, kunwari sabihin na, kung hindi yung ibigay yung pera ngayon, mamamatay po yung ganyan-ganyan. Yung, alam mo yung it makes you parang panicking and forces you to do something na otherwise hindi nyo gagawin kung hindi kayo nagbabayad. And then the last red flag is if it asks for financial information. So any post that asks for your bank account, your OTP, PIN, automatic red flag na yun. Yun. And I want to end on something na medyo parang in a way simple and basic, but nakakalimutan madalas sa mga tao, the value of critical thinking. So even if wala tayong mga sophisticated tools or gadgets or, diba, we have to think on our feet, yung pinaka-important tool na kailangan nyo is actually just your brain, diba? Just practicing critical thinking. So you don't need fancy gadgets to fact check, you just need a critical thinking mind. And when we say critical thinking, it's about asking 3 questions. Who is behind the information? Diba? Sino ang nagsasabi nito? What is the evidence? And ano ang sinasabi ng ibang source? So always cross-referencing. So yun, those are what, yun po yung aming experience sa Raptor. Kung paano po kami nag-fact check and gusto rin po namin mag-promote or gawin mas aware yung mga tao dun sa mga tools and mga ginagawa namin strategies para rin labanan ng scam. So maraming salamat po for CICC for inviting me. It was really my great honor. Chief RP, Chief Leo, Chief Alan, sir. Meron po ba kami pinabanggit? Yung mga kasama po namin sa aming election na dito rin po sila para makasama sa atin. And gusto ko lang din po batiin yung aming kasamahan sa National Commission for Senior Citizens. Nandito po ba sila? Morning, ma'am. At sa ating lahat na dumalo sa ating outreach program na yung isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Ngayon, muli tayong nagtitipon upang ang isa sa ating pangunahing advocacy. Ang wakasan, ang mga scam na patuloy na kumakalat sa social media at nagbabanta sa personal na seguridad ng publiko. Pimpit ang determinasyon, mas pinalawak natin ang mga operasyon upang tugunan ang mga nagbubudol na gumagamit ng peking informasyon, gawa-gawang job offers, mapanlin lang na promise at iba pang pamamaraan. Bilang resulta, nananakaw ang pinaghirapang pera ng mga biktima at nakakompromiso ang kanilang personal na impormasyon. Malinaw ang ating misyon, protektahan ang publiko, palakasin ang kamalayan, at matiyak na ang bawat isa ay makakagalaw sa digital na mundo ng ligtas at may kumpiyansa. Simulan sa pool, aktibong na tumikilos ang CICC upang tukunan at bukasan ang seryosong problema nito. Kasama ang aming mga katuwang na ahensya at pribadong sektor, sama-sama natin hinarap ang paghamon na protektahan ang napakaraming individual. At patuloy bang ipinagtitibay ang mga iba upang mapatalagaan ang ating publiko. Pero sa paglipas ng panahon, sa pagbabago ng teknolohiya, sa pagmunlad ng mga digital platform, at sa nagbabagong paraan ng online interactions ng publiko, kailangan din natin sumabay sa pagbabago. Ngayong taon, sa pamamagitan ng higpit na koordinasyon sa ating mga katawang ahensya, matagumpayan natin ang aresto sa magkahiwalay na operasyon ang mga tayuhan na sangkot sa illegal na cyber activities habang nananatili dito sa ating bansa. Ipinakita ng mga operasyon ito hindi lamang ang ating pagiging mabagyan, kundi pati ang ating patibay ng pangako na protektahan ng publiko mula sa mga individual na gumagamit ng digital platforms para sa illegal na buwan. Higit pa sa pagtagumpay ng mga operasyon, pinipili ang halagarin namin sa CICC ang efforts ng ating mga tauhan
sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga seminar at training. Nakakatulong din po ito, hindi lang sa ahensya, kundi pati na rin sa professional at personal development ng aming mga empleyado. At bago matapos ang taon, inilunsad ng CICC ang dalawang bagong proyekto. Ang ScamSafe na nagsisilbi, panibagong platform ito para sa mga inquiries, concerns at mga reklamo ng publiko hinggil sa scamming. At ang Well Scams for Christmas na isang educational campaign na magpapakita na 12 talamak na scamming models tuwing Friday. Sa pamamagitan ng mga inisyatibo ito, pinagtibay si ICC ng mga pangako na hindi lang cybercrime ang ating kulturan, kundi pati na rin ang pagbibigay ng kapangyarihan sa publiko sa pamamagitan ng sapat na kaalaman para maprotektahan ang kanilang mga asset. Kaya sa pagsisimula natin ngayong araw, hinihikayat namin ang kalimuhan na matuto ng bukas sa isipan, maakilahok ng may sisitigasin, at higit sa lahat, huwag kalimutan na mag-enjoy habang natututo. Maraming salamat po sa inyong lahat at naway mapagbigay kami ng inspirasyon sa inyong lahat ngayong umaga. Thank you. Good day, everyone, and mabuhay po ang CICC. I extend my sincere appreciation to the Cybercrime Investigation and Coordinating Center for organizing this community outreach program and for including our veterans in this important initiative. Your efforts greatly contribute to raising awareness of our retirees and cyber-related fraud. I would also like to thank the Veterans Federation of the Philippines for their support in coordinating the participation of our veteran attorneys. Your partnership ensures that our retirees continue to receive guidance and protection beyond their years of active service. In today's fast advancing digital environment, scammers continuously develop new ways to deceive, whether through text messages, emails, social media, or online transactions. Sadly, many of our senior veterans are targeted precisely because not everyone is familiar with digital systems. With this, I want everyone to stay vigilant. Do not share personal information, especially one-time passwords, with anyone. If you receive suspicious messages, offers, or links, always verify first with legitimate offices or agencies before responding. This warning becomes even more important during this holiday season when fraudulent activities tend to increase. Scammers disguise themselves as officials, relatives, or companies offering fake promotions or prizes. Always remember, if something feels good to be true, it probably isn't true. And should you encounter or fall victim to any cyber scam, please report it immediately. Reporting helps protect not only yourself, but also others who may be at risk. And on behalf of the Armed Forces of the Philippines, Pension and Gratuity Management Center, before you support this endeavor, although I cannot be with you personally, I know this program empowers you with the knowledge and confidence to stay safe in this digital world. Thank you, CICC, for leading this advance Let us remain vigilant, informed, and united in safeguarding our pensioners. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay po ang CICC at mabuhay po ang ating mga buhay na bayaning veterano. Maraming salamat po. Ayan. Nakapag-breakfast na po ba tayo? Nakapag-breakfast na po ba tayo? Nakapag-kape? Yes, ayan. Kung hindi pa po tayo nakapag-kape, meron po tayo dito
mag-interview muna tayo. Interview natin sila. Yes. Baka pwede po kayo mag-share Alas 5 experience po nyo na kung basic ako lang siya. Yes. Ako naman sa Sunday. kung hindi sa inyo or makakakilala nyo, may experience kayo na scam. Maaga kayo na tulog. Dito ba? Ako Sino na po dito? Oh, sino na gusto Di mo? ba ng cybercrime? Kahit anong cybercrime. Kaya kaya ka ng buhok pa Okay eh. lang po ba tayo mag-share? Pwede to. Ha? Okay lang po na hindi tayo masyadong gusto. Ano ba yan? Information, pero Ano to eh? ano po mismong context? Barber stream. Ayan, ma'am, ano Ay, hindi, po? painted to eh. Kung ano Please edit me. Okay po, para tayo po sa group. Mas may isasuggest ko na gupit sa kanya. PFP, lahat ng mga PFP, mag-inay! Please edit me kung nangyari sa Akal ka tanggap dito. Guhit na. Kamusta na, Cyberkada? Laging tandaan, anumang oras, anumang panahon, lalo na kapag may okasyon, mas nagiging aktibo ang mapagsamantala at mas lumalaganap ang krimen katulad ng scamming. Kaya ho kami sa CICC, lagi ho kayong papaalalahanan na maging handa at mapagmatsyag para naman ho ligtas ang ating pagdiriwang ng Kapaskuhan at mapayapa ang pagsalubong sa bagong taon. Mula po sa inyong Cybercrime Investigation and Coordination Center, binabati namin po kayo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Happy Holidays! Stay safe, stay alert. Mula ho sa inyong bata, Aboy lang po.